10 araw matapos ang trahedya sa Baho de Masinloc, siniyasat sa Senado ang pagbangga ng commercial vessel sa bangkang sinakyan ng mga mangingisda at 3 nasawi rito. Lumantad ang mga biktimang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa Baho de Masinloc upang isiwalat ang mga pangyayaring naganap matapos ang pagkamatay ng 3 mangingisda rito. Mula rito inihayag ng mga biktima na wala umano silang natanggap na tulong sa foreign vessel na nagdulot ng nasabing trahedya. Ang nasabing foreign vessel ay napag-alaman bilang motor tanker Princess Anna na galing sa Republic of Marshall Islands ngunit pagmamay-ari ng isang kumpanya sa Singapore. Ipinaliwanag ni Senador Coco Pimentel na kailangan akuin ng foreign company ang civil liability. Aniya, hindi kinakailangan na may makulong dahil ito'y aksidente lamang. Ngunit ang pag-ako sa nasabing epekto ay nararapat harapin ng kumpanya. Dagdag pa riyan, iminungkahi din ni Senador Francis Tolentino na makipag-ugnay ang Department of Justice sa kinatawan ng Marshall Island upang tugunan ang danyo sa mga biktima ng trahedya. Sinambit din ni Senador Robin Padilla na kinakailangan ng agarang aksyon sa mga pangangailangan ng mga mangingisdang biktima. Dahil aniya, kadalasan sa mga ito ay maralita at ang nasabing insidente ay isang usapin ukol sa konsiderasyon sa buhay ng apektadong lipunan. Bahagi din ng nasabing pagdinig ay ang pagtutok sa pagsasabatas ng archipelagic sea lane sa bansa na kaugnay ng UNCLOS, kung saan tinutukoy nito ang exclusive economic zone at hangganan ng teritoryo ng mga karagatan sa bansa. Pansamantala namang naghihintay ang mga opisyal ng Department of Justice sa resulta ng fact-finding investigation ng Philippine Coast Guard sa nasabing banggaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.